Pakita ko sa inyo ngayon kung ano yung naging CVT set ko dito sa Daytona Super Stock Pulley. Pag-usapan na rin natin yung tuning process kung paano ko siya natono based sa preference ko na takbo. Yung unang CVT set ko sa Daytona Super Stock Pulley tapos stock drive face kasi parehas yan ng degree which is 14 degrees. Ginamit kong bola sa kanya is 15 grams na Dr. Pulley sliders. Stock na pulley bushing, stock backplate Daytona slide piece, NCY click 150 1000 RPM center spring, CRP torsion controller, Daytona carbon Kevlar clutch, 1000 RPM clutch springs, stock yung clutch housing, speed tuner super labo wing bell na naka-linear groove, stock torque drive tsaka stock belt ng ADV 160. J11 yung code. Tinest ride ko siya, angkas ko si OBR noon. Napansin ko sa kanya, masyadong mabagal yung shifting ng CVT. Masyadong matigas tong 1000 RPM na center spring. Sa degree nung Daytona Super Stock Pulley na 14 degrees. Ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng stock center spring ng ADV 160. Umokay na yung shifting niya, nagustuhan ko na yung arangkada niya, pero medyo nasasobrahan pa rin ako ng konti sa RPM niya naman. Tapos sa pakiramdam ko mabigat yung takbo niya. Gawa ng may kabigatan kasi tong Daytona Pulley tsaka yung stock drive face. Compare dito sa dati kong gamit na K-Works pulley set, magaan kasi to. Kapag kasi mas magaan yung pulley set na gamit mo, mas magaan yung takbo niyan tsaka mas ma-RPM. So dahil medyo nasasobrahan pa nga ako sa RPM niya, yung set ko na yun, na-test ride ko yan na tinry ko yung acceleration, top speed. Mabilis yung acceleration niya, nasa 13 seconds yung 0 to 100. Tapos 127 yung maximum niya na top speed. Pero yun nga, pakiramdam ko, sobra pa rin siya sa RPM or over RPM siya. Ang ginawa ko, nagpalit naman ako ng 17 grams na MTRT bola. From 15, ginawa ko siyang 17 grams naman. Bilog na tong ginamit ko. Tinest ride ko ulit siya, tapos napansin ko naman, kulang naman yung RPM niya. Nasobrahan naman ako sa bigat. Sobrang bumaba yung RPM kapag umaarangkada. Pero bandang gitna, tsaka yung dulo, mas mabilis niyang maabot ngayon. Tinest ko yung acceleration nito, yung 0 to 100 niya is 14 seconds. Mas mabagal siya compared dun sa 15 grams. Pero yung dulo niya, nadagdagan naman from 127, naging 128 yung max na top speed niya sa testing ko. So dahil nahihina naman ako sa RPM nung 17 grams, pinalitan ko naman siya ng 16 grams na speed tuner na bola. Tinesting ko siya ulit, pero angkas ko si OBR nun. Tumas ng konti yung RPM niya, pero nakukulangan pa rin ako talaga. Kasi nga, parang mabigat pa rin yung takbo sa starting. Kasi nga, mabigat yung pulley. Ang naisip ko nun sana, magagaan pa ako, gagawin ko siyang tatlong 15 grams tsaka tatlong 16 grams. Kaya lang naisip ko baka hindi pa rin mawala yung sensation na mabigat yung starting niya. Kasi mabigat yung pulley. Ginawa ko, bumili ako nitong Sun Racing na light and bushing. Ceramic siya, made in aluminum, T6 aluminum. May coating ng ceramic. Medyo madulas siya. Tapos sobrang ganito compared sa stock. Timbang ng stock, 107.4 grams. Ito namang ceramic na pulley bushing ng Sun Racing, 39.3 grams lang siya. Yung outer diameter niya, inner diameter, same lang. Pero yung haba nitong Sun na pulley bushing, mas mahaba siya ng 1mm compared sa stock. So para ka nang naglagay ng 1mm tuning washer. Dahil naghaba tayo ng bushing, ang nangyari naman sa drive face, forward naman siya. Gumanon siya ng 1mm. Umusog siyang ganon. Yung belt naman is lumubog ng konti dito. So umangat naman siya sa torque drive. Mas gumanda ngayon yung lowest speed ratio or mas tumaas siya. Kumbaga sa sprocket, para kang naglaki ng sprocket sa likod. Mas malakas yung hatak ngayon. May dagdag din niya ng RPM kapag umangat to sa likod. Plus pa yung RPM na idadagdag dahil sobrang ganito compared sa stock. Kasi kapag mas magaan yung load na buhat ng crank, mas madali ang mga kaikot. So nung nagpalit ako nito, tumaas yung RPM niya. Pero yung RPM niya saktong-sakto dun sa hinahanap ko na RPM, sa preference ko. Tapos yung pakiramdam ko naman na yung parang mabigat dati na andar, ngayon gumana yung andar niya sa starting. Kasi nga mas gumana yung overall weight na buhat ng crank ngayon. Ngayon kinumpare ko yung weight nila nung Daytona Super Stock Pulley tsaka yung stock drive face dun sa K-Works pulley set na gamit ko dati. Ito yung Daytona Super Stock Pulley tsaka stock drive face. Timbang niya is 582.1. Ito naman yung K-Works pulley set ko,
ko, timbang niya is 532.3. So medyo malaki yung difference ng timbang nila. Nasa 50 grams siya, 582 tsaka 532. 50 grams. Kinompare ko naman yung difference niya kapag ka nakakabit na tong Magana pulley bushing na ceramic dito sa may Daytona Super Stock pulley tsaka stock drive face. Ang timbang niya 621.5 grams. Versus dito sa K-Works pulley set ko, na stock yung bushing na nakalagay, timbang niya ay 638.5 grams. Yung difference nila, 638.5 minus 621.5, 17 grams ang difference nila. 638.5 minus 621.5. 17 grams ang difference. Ngayon, yung sa K-Works pulley set ko, yung pinaka gusto ko na takbo dito sa preference ko, 14 grams yung gamit ko na bola. Factor natin sa comparison natin. 14 grams yung sa K-Works pulley ko, times 6 is 84 grams. Dito naman sa Daytona Super Stock pulley, ang gamit ko nga, 16 grams na bola. 16 times 6, 96 grams. Minus 84 grams, which is yung 14 grams na gamit natin. Yung total weight nung gamit ko doon sa K-Works pulley set. Ang difference nila is 12 grams. So dahil mas maganda ng 17 grams yung overall weight ngayon ng set ko compared dun sa dati na set ko sa K-Works pulley set na pinakagusto kong takbo niya. Tapos yung sa set ng bola, difference is ito 12. So minus natin 17 minus 12. So 5 grams na lang yung difference nila. Kaya parang nandun na rin siya mismo sa preference ko. Although mas magaan pa ng konti yung overall set ko ngayon. Pwede actually ako mag 16-17 grams, tatlong 16, tatlong 17. Para yun yung pinakamalapit na timbang sa dati kong set, yung overall set na binubuhat ng crank. Sa pulley side Pero dun sa testing ko dito, okay naman siya eh. Solo ako tapos nung may angkas ako. Although hindi ko pa siya natetesting ng top speed kasi nag-uulan ngayon. Isang linggo na yata na nag-uulan. Pero ito yung pinaka nagustuhan ko na set sa kanya. Test ride natin to, balikan ko kayo kapag maganda na yung panahon. Test natin yung acceleration, sahunan, yung hatak niya, tapos syempre yung top speed. Assembling ko na lang to, tapos okay na yan. Start natin yung motor. HSTC off, rev natin. Medyo may pagpag ngayon ng konti compared doon sa stock bushing kasi nga mas mahaba yung bushing na kinabit natin dyan ngayon. Pero para sa akin, sakto lang yung ganyang pagpag kasi mas angat naman yan doon sa may torque drive. So mas malakas yung lowest speed ratio natin or yung hatak natin. Parang mas naglaki tayo ng sprocket sa likod ngayon. Hindi naman siya sobrang luwag eh. Mahigpit pa rin yung belt natin. Tsaka kapag bago belt, syempre mas hindi pa pagpag yan kasi mas makapal yun. Ito medyo manipis na ng konti pa lang naman. 23.4 mm pa yung kapal nito. Bago ako nagpapalit nito, nasa 23 mm pinapalitan ko na. Ito may 0.4 pa ako bago ko palitan. Yung belt ganyan kataas ngayon sa torque drive, mataas siya. Although hindi pa sagad yan, pwede pa ako mag-washer dyan actually. Para sagad talaga or yung patong sa bushing yung belt. Tapos pinakasagad dito sa torque drive. Sa pulley naman, kahit naghaba tayo ng bushing, lubog pa rin yung nut natin or lahat ng thread nakapasok. Pero syempre, factor tong gamit ko na speed tuner na offset washer. Kasi medyo nakalubog yan. Yung stock kasi mas makapal dyan. Pag yung stock washer, siguro pantay lang dito yung nut nyo. Pero safe pa rin naman yun. Pero ito, para mas sigurado, mas lubog yung nut, kain lahat ng thread, pwede kayong gumamit nito. Speed tuner na offset washer. Medyo nakalubog. Current mileage ni ADV 44,348. Natin yung kagat. 4,750 RPM. Yung bitaw naman ang clutch, ilang kph? Nasa 19 kph. So yung throttle response niya mas gumanda ngayon. Magaan yung takbo sa starting. Unlike nung naka-stock pulley bushing pa tayo kasi nga may kabigatan siya. Ang hinabol ko talaga dito yung total weight, yung overall weight na buhat ng crank para makuha ko yung gusto kong takbo. Kasi ganun nga yung overall weight nung gamit ko dati na pulley set. Pero syempre magkaiba pa rin ang characteristic yan pagdating sa shifting kasi magkaiba ng profile, iba ng degree. Kaya magkaiba din yung gamit ko sa kanila na center spring. Yung sa K-Works pulley kasi 1,000 RPM gamit ko. Overtaking power, walang bitin yung RPM, dire-diretso siya.
overtaking, isa pa. Diretso lang yung RPM. Ganito rin yung dati ko. Tapos ito yung preference ko na arangkada. More on arangkada ang gusto ko, arangkada gitna. Kasi bira ka naman magagamit yung dulo. Ang napansin ko rin, nasa mas mabigat na bola, patay yung arangkada gitna niya. Pero yung gitna pa dulo, mabilis niya makuha. Kapag naman magaan na bola, yung arangkada gitna, mabilis yung arangkada niya hanggang gitna. Tapos matagal na siyang dumulo. Pero dumudulo pa rin. Pero depende pa rin yan sa lakas ng headwind syempre. Pero ngayon, try din natin. Sa hunaan, acceleration 0 to 100. Tapos kung ilan yung top speed niya ngayon. Ngayon yung sa timbang din, yung sabi ko na pwede nga tayong magbigat pa ng konti ng bola. Pero parang okay na para sa akin. Para sa akin kasi kanya-kanyang preference naman yan. Depende sa gusto nyo. So pag nag 16, 17 tayo, dagdagan siya ng 3 grams. So bali 2 grams na lang yung difference. Pero pag nag straight 17 tayo, mas mabigat siya ng 1 gram naman. Siguro papakiramdaman ko pang maigi. Depende nga sa preference ko. Pero so far nga ngayon, gusto ko yung arangkada niya yung alis. Kaya rin ako nagtotono ng ganito na arangkada gitna usually kasi lagi kong angkas si OBR, so kailangan hindi ako mabibitin kapag mag-overtake. Tapos pag stop and go traffic, mabilis ako makakaarangkada, pero sinasakto ko lang din yung kagat niya na hindi naman sobrang taas ng RPM or sobrang delay na bago ako umandar kasi malakas sa gas yun. Yung tipong konting piga pa lang, andar ka na. Yun ang pinaka okay para din medyo matipid sa gas. Although kung i-compare mo yan sa all stock settings, mas malakas talaga sa gas yan kasi high RPM setup na. Depende kung gaano kataas yung RPM din. Tsaka sa throttle habit, syempre kung lagi kang top speed, lagi kang birit, lalakas talaga yung gas consumption. Given na yon. Yung Daytona carbon and Kevlar clutch naman natin, so far okay pa rin hanggang ngayon. Ang tinakbo na nitong mga pyesa na kinabit ko kay ADV is siguro nasa 700 to 800 kilometers na. Okay pa rin siya. Yun nga, yung clutch, makapit siya, tapos walang slip sa high speed, walang dragging sa low speed. Tapos kung napansin nyo nung pinakita ko siya, malapit na siyang lumapat lahat. Parang konting-konti na lang. Pakat na siya dun sa groove nung clutch bell natin na super labo wing bell na naka linear groove. Soon pagka nabigyan na nila ako nung Daytona na clutch bell na naka groove na rin, knurling yung type ng groove, try din natin yan kay ADV. Gawa ko din ng vlog yun syempre. Pero yun nga, so far okay yung performance nung clutch. Kung napanood nyo yung mga vlogs ko dito sa Daytona, yung installation nito, yung test, tapos yung long ride namin ni OBR, may binabanggit ako doon na may tumutunog sa 7,000 RPM. Yan o. Parang brrrr, gumaganon. Dahil nga maulan, hindi ko pa siya napaprocess of elimination para matukoy ko kung ano talaga. Possible factors is yung cooling fins ng pulley. Pero yun nga, pwede rin siyang sa clutch or doon sa front brake pads na Daytona din. Baka doon ang gagaling yung tunog. Siguro sa update vlog nito ng Daytona parts sa 46,000 kilometers sasagad ko kasi. Gagawa ulit ako ng update vlog. Siguro by that time na process of elimination ko na, natukoy ko na kung saan ang gagaling yung tunog. Brrrr, gumaganon sa 7,000 RPM. Ganda mga araw, kaya lang mahangin. Tingnan natin kung ano magiging resulta. First uphill test, ito medyo mahaba-habang ahon. Maraming ahon dito kaya maganda mag-test dito. Ahon, nasa 7,250 RPM, 84 yung speed, 85, 7,250 RPM, 87, nasa 7,500 RPM. 90 yung takbo sa ahon. So mas malakas sa ahon nito compared dun sa mga naging previous sets ko sa kanya. Engine brake okay din kahit stock center spring na naka torsion controller. Tapos yung bitaw nga ng clutch nito sa clutch bell nasa 19 kph. Tapos yung kagat niya naman 4,750 rpm. Yung kagat naman depende sa inyo yan kung paano nyo titimplahin. Pero ako yun yung preference ko. Pwede kayo magtigas, maglambot ng clutch springs. Tapos depende rin sa clearance ng clutch lining material sa clutch bell. Yung timbang din niya, factor din yan. Kaya trial and error din dyan. Sa kagat naman, disengagement at engagement ng clutch lining sa clutch bell. 80 kph na cruising, smooth yung takbo ng makina. Wala akong nakaramdaman na excessive vibration. Kahit pa high speed, smooth pa rin yung takbo. Second dahon, mas matarik pala to kaysa dun sa isa. Kaya mas mahaba to. Ito, matarik na, mahaba. Sa 7,250 rpm, 80 yung speed. Babad lang natin. 80, 81 speed, 7,250 rpm. Yan, kanyang kahunin. Yan, tumataas na ulit. Medyo tapos na yung ahon.
Okay siya sa uphill, malakas. Tsaka yun nga, na-test ko na rin naman to na angkas ko si OBR. Gusto ko talaga yung overall performance niya. Hindi siya nahihirapan na buhatin kami ni OBR. Kaya wala akong magiging problema sa overtaking, hindi ako mabibitin. Tsaka sa mga ahunan, kahit angkas ko si OBR. Okay na siguro yung test natin ng ahon. O, sa high speed naman tayo. High speed test tayo dito sa may downhill. Check lang natin kung ilan yung makukuha niyang speed sa downhill. Last na na-try ko dito, 131 yata. Depende kasi sa headwind yan kung gaano kalakas yung ita-top speed mo. Pero ito, kaya mataas yung nakukuha ko dito kasi downhill. So, try natin. Sa straight, yung kuha natin. Oh, lakas ng hangin. Oh, lakas ng hangin. Uy! Pumaling ako sa kaliwa. Pag natin i-try dito, open kasi dito, oh, kaya delikado. Pag pumalo yung hangin, tinulak ako pa ganun sa gilid. Doon lang natin try. Maintain na natin yung speed dito na mabilis-bilis ng konti. Change lane tayo. Tapos yuko. $10,250 RPM na agad. Mapabilis siya RPM. Naglilimit. Definitely kailangan pang magbigat ng bola. Ngayon ko pa lang kasi na-try to na i-top speed ng ganon. 0 to 100, todong piga. Naglilimit yung RPM natin. Bibigatan ko pa yung bola. Almost 9,000 RPM, 8,750. Over RPM siya. 17 siguro, pwede pa dito. Ayun, inasabi ko sa inyo na trial and error sa panggilid. So, kailangan ko pong magbigat ng bola para makuha ko yung dulo naman ito. Pero parang kada gitna okay na. Although mabuwasan ng konti yung RPM. Pero yun nga, naglilimit siya. Kita nyo naman kayo na naglimit na yung RPM. 10,750 RPM na yata. Try po natin ang isa. Tapos, i-modulate ko yung RPM. Hindi ko siya itotodo pagka dumudulo na para hindi natin mabot yung limit 9,000 RPM. Hindi ko ito todo. Siguro mga 10,000 to 10,250 lang. Wala talaga, naglilimit talaga. Masyadong mataas yung RPM. Kailangan talaga magbigat ng bola. Hindi ko pa tinotodo yun, pero 10,000 RPM plus na. Umaangat siyang kusa. Feeling ko kapag bumabangga na siya dun sa may stopper, doon na natin-trigger yung biglang surge ng RPM pataas. Pagka bumabangga na yung bola dun sa stopper na kapraso nito, RPM na lang siya pataas. Kaya mabilis niyang naaabot yung sobrang taas na RPM. Magbigat tayo ng bola. Tuning ulit. Trial and error nga pagdating sa panggilid. $17 grams throttle response, okay naman. Hindi naman sobrang bumaba yung RPM. Malakas pa rin yung arangkada niya talaga. Kahit 17 grams na yung bola natin ngayon. Ngayon ang titest natin yung dulo niya kung maglilimit pa rin or kung sobrang taas ng RPM. May napansin kasi ako sa pulley kanina, yung belt travel niya. Nalagyan ko kasi ng marker, di ba? Napansin niya may marker para lang ako sumasagad. Hindi siya sumasagad. Yung belt sa pulley sa set natin ngayon. Ang hinala ko dahil yun doon sa nilagay natin na pulley bushing yung ceramic kasi mas mahaba siya ng 1mm. Tapos yung pagkakadesign nitong Daytona Super Stock pulley na meron din siyang stopper kagaya ng stock pero maliit. Pero ang nangyayari sa tingin ko dahil mas malayo ngayon yung belt travel or yung kailangang i-travel ng belt natin bago makadulo, hindi na siya umaabot kasi naunang bumangga yung bola dun sa stopper. Tapos hindi pa sagad yung angat ng belt kasi nga mas mahaba yung belt travel kasi bumaba siya yung belt gawa ng mas mahaba yung pulley bushing natin ngayon. Kaya pag bumangga na yun doon tapos hindi pa sagad yung belt, mababa talaga yung top speed. Tapos parang RPM na lang siya ng sobrang taas pag bumangga na siya doon pero walang takbo yung dulo. Pansin nyo naman kanina, di ba? 10,750 RPM pero walang dulo. Uphill 7,750 RPM, 7,500 RPM, 7,500 to 7,750 RPM sa ahon. Mataas pa rin yung RPM. Ahon ulit dito sa Matarek, 8,000 RPM. Natin kung hanggang saan yung pinakamababa. Yan, Matarek na. 7,250 din.
7,250 RPM. Same lang kagaya nung isa. Or baka mag 7K RPM. Tingnan natin. Hindi, 7,250. Hindi siya nababa ng 7K RPM. Ayun, 7K RPM. Bumaba siya ng 250 RPM. Bumalik na ulit. Pero halos same lang ng RPM sa ahon na to. Yung tinest natin kanina sa 16 grams. High speed naman test natin. Doon natin siya testingin sa kabila. Tapos buwelo na tayo dito para may momentum na tayo. Stay lang natin siya sa 8,000 RPM. Tapos saan natin pegayin doon? 9,000 RPM na. Change lane tayo. Yoko. Nako, sumasagad din yata. 10,000 RPM, 10,250, 10,500 RPM. Mababa yung speed. Ayaw talaga sumagad ng belt. Ibig sabihin, yan, limit na. Same pa rin yung speed niya. So ibig sabihin mababa talaga yung travel ng belt, hindi siya makasagad. Kasi nga naghaba tayo ng bushing. So pag bumangga na yung bola dun sa stopper ng Daytona Super Stock Pulley, hanggang doon na lang yung kayang tulak niya. Tapos dahil mahaba yung bushing, so hindi siya angat. Gets niya ba? Actually yung pwede kong gawin dito, tatabasin ko ng 1mm yung pulley bushing ng Sun Racing para magaan pa rin. Pwede kong patorno kung sakali. Tapos pwede rin gawin dito kung ayaw yung patabasan yung bushing ng Sun Racing, ipapakalkal mo yung stopper sa Daytona Super Stock Pulley para diretso na siya, wala na siyang babanggaan. Mas sasagad na yung belt kasi mas magdidikit na talaga yung pulley at drive face nito. Ayun yung mga workaround niya. Doon pala sa vlog ko ng installation ito, makikita nyo doon na yung stock bushing paggamit ko doon. Ang tinry ko doon yung 15 grams na Dr. Pulley sliders. Hindi siya naglilimit doon kahit naka full throttle ka. Tapos ang top speed niya is 127 at 10,000 RPM. Tapos nung tinry ko naman yung 17 grams, 128 yung nakuha niyang top speed at 10,250 RPM yata. Hindi pa rin siya naglilimit. Hindi kagaya ngayon ito dahil dun sa pulley bushing na mahaba. Hindi na makasagad ng lapit yung pulley sa drive face. Kaya hindi na makaangat yung belt. Kaya ang baba ng top speed natin 125 lang. Pero ang RPM ay 10,750. Almost naglilimit na. Balikan ko na lang kayo tapos balitaan ko kayo kung ano yung magiging workaround ko dito. Kung anong plano ko. Pag-isipan ko ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi sumasagad yung belt. Dati bura yan hanggang dulo. Ito yung pulley bushing natin na mas mahaba ng 1mm. Tapos ito yung stopper na sinasabi ko. Ayan. Pag bumangga na dito yung bola, hanggang dyan lang yung belt travel niya. From dito to dito. Yung belt travel na yon, sakto lang sa travel nitong pulley bushing na stock na sumasagad yung belt sa taas. Halos nagdidikit yung pulley at drive face. Kaya kita niyo yung mga marka na yan. Yan yung sign na nagdidikit siya. Pero ito, napagdikit ko lang to nung gamit ko yung Dr. Pulley sliders. Nung gumamit na ako ng mga bilog, hindi na siya nagdidikit. So mas sumangat talaga yung Dr. Pulley na sliders. Kasi nga meron siyang extrang nakaganon. Kaya mas nagdidikit. Kaya kita naman dito. Hindi na siya nabura Simula nang gumamit ako ng bilog na bola. Pero sa bilog na bola, kahit hindi siya nagdidikit tong dalawa, sumasagad pa rin yung belt basta stuck yung pulley bushing. Kasi nga based dun sa result ko, mas tumaas yung top speed niya nung bilog na yung gamit ko, naging 128 from 127 nung gamit ko ay yung Dr. Pulley sliders na 15 grams. Pero posible rin na dahil sa headwind, kaya ganun lang yung nabot nung sa Dr. Pulley na sliders compared dito sa bilog na 17 grams. Ito actually yung gamit ko nun, 128 kph. Tapos mas mataas yung RPM sa dulo. Pero yun nga, hindi siya sumasagad. Tapos mababa yung top speed natin. Yan, kita naman hanggang dyan lang. Pati yung drive face, yung marka ng belt na hanggang dito lang. Hindi siya sagad talaga. Kaya mababa yung top speed na nakuha natin. 125 tapos limit yung RPM. Lagyan ko ulit ng marker to para may reference tayo. Next vlog ko kung magbubukas ako nito. Para makompare ko yung sagad ng belt. Compare dun sa Sun Racing na ceramic pulley bushing na mahaba. Tapos ito ipapatorno ko na lang, pababawasan ko ng 1mm. Kasi mas gusto ko nga yung performance nito kasi magaan yung takbo. Compare dun sa stock na pulley bushing. Medyo mabigat sa starting. Pero pag nakabuelo ka naman okay na. Yun lang, medyo malakas din sa gas kasi mas matagal siyang umarangkada pag starting. Napatorno ko na yung sun bushing natin. Napabawasan ko na siya ng 1mm. Parehas na sila ng haba ngayon itong stock bushing. 50.9
50.9. Yung Daytona pulley naman, pinakalkal ko na rin, pinatabas ko yung stopper niya. Pansin nyo, diretso na yan. Para sigurado na magdidikit sila talaga or masasagad talaga yung bola. Nadidikit yung pulley sa drive face para pinakasagad yung dulo. Check ko na lang kung sasayad yung belt. Magmamarga naman yan doon sa crankcase. Kaya madali ko makikita. Pwede ka namang i-port yun ng konti kung sumasayad. Pero yan, pinakalkal ko na siya para dire-diretso na nga yung bola doon. Wala nang babanggaan. Hindi na mag-over RPM talaga. Yung nabawas na timbang sa kanya, overall, nung before and after matabas, 2.9 grams. So malapit pa rin tayo dun sa prefer ko na timbang na buhat ng crank. Dun nga sa basis ko na timbang ng overall weight nung sa K-Works pulley set ko. Dahil nga 17 grams yung gamit natin dun sa set natin, mas mabigat siya ng 1 gram. Minus pa natin yun. 1.9 na lang yung difference ng weight. Mas magaan pa ng 1.9 yung overall set natin ngayon ay kakabit. Importante dito matest natin kung mag-over RPM pa siya or sasagad pa siya sa limit na 10,750 RPM. Check natin yung belt. Definitely babawasan yung pagpag niyan or yung belt play kasi maiksi na ulit yung bushing natin. Kagaya na ng stock. Nalesen na yung pagpag ng belt natin, syempre kasi umiksi yung bushing. So yung belt dito sa pulley side, umangat ng konti na gano'n. Tapos lumubog naman siya sa torque drive ng konti. Ihina ng konti yung lowest speed ratio natin or yung torque hatak. Pero yun nga, yun ang gusto ng pulley na to eh. Pero pinatabas ko na rin yung ramp para sigurado na wala nang babanggaan, hindi na mag-over RPM. Test na ulit natin. Game testing natin kung mag-over RPM pa rin or magli-limit pa din. Try natin dito sa may downhill. Gusto ko lang naman talagang makita kung magli-limit pa yung RPM niya or kung sasagad pa siya ng 9,750 RPM. Tapos mababa yung speed. Yuko natin sa straight. Straight na downhill, lakas ng hangin. .95 RPM, 10,000 RPM. Yan, 10,000 RPM, 128. Ang lakas ng hangin, sobra. Try pa natin dito, maintain na natin yung speed. Change lane tayo, maintain na natin. Tapos yung una. Lakas na hangin. Yan, lumagpas na siya ng 125. 10,000 RPM lang oh. 126. Wala nang limit, malakas lang talaga hangin ngayon. Bababa na, lakas ng hangin. 10,000 RPM lang. Hindi na siya nagli-limit definitely. Tapos mas tumas na yung speed niya. So yun, okay na sa akin yung takbo nito ngayon. Hindi na siya nagli-limit, hindi na nag-over RPM. Kagaya nung last set natin na mahaba yung bushing. Tapos ang pinaka nagustuhan ko rito nga, maganda na yung starting niya, yung arangkada. Kasi nga, ang mas prefer ko is yung arangkada gitna na setup ng CVT. Yung dulo kasi, depende ngayon sa lakas ng headwind. Kagaya ngayon, malakas yung headwind. Hindi tayo nakadulo ng todo. Tapos birang-bira ko siya magagamit nga yung dulo. Kaya mas prefer ko yung arangkada gitna. Lagi ko nga kasi OBR. Hindi ako mabibitin sa overtake. Observe ko na lang to yung set ko ngayon. Tapos mag-adjust ako kung ano pa yung gusto ko i-adjust. Fine adjustments na lang. Depende pa rin sa preference ko. Final CVT set for now. Nagaya ng sabi ko, pwede pa akong mag-adjust syempre kasi depende naman yan sa preference ko talaga. Kasi kung sasama ko sa vlog lahat yun, baka sobrang haba naman ng vlog. Ito yung final set ko for now ng CVT set natin ngayon sa Daytona Super Stock Pulley. Angkas ko ngayon si OBR, punta kami ng San Jose Tarlac, magle-late lunch kami doon. Matesting na rin natin with the OBR yung set natin ngayon sa CVT. Ang binago ko lang dito yung bola, ginawa ko siyang 16 grams straight from 7
17 grams, ginawa ko siyang 16 grams. Medyo nakukulangan kasi ako sa RPM dun sa 17 grams. Ngayon okay na yung RPM para sa akin. Angkas ko si OBR ngayon, hindi naman ako nabibitin. Maganda rin yung acceleration niya para sa akin ha. Kasi nga depende sa preference mo yan na arangkada. Kahit bilisan mo na ganyan yung piga. Dire-diretso RPM. Okay na sa akin yung arangkada nito, yung bola wala kang bitin sa RPM. Tapos magaan yung takbo kasi nga naka ceramic pulley bushing tayo na pinatabasan ko ng 1mm. Ang alternative pala na ka-size talaga ng stock 50.8mm, 50.9mm. Yung Pitts bike na hyper pulley pin, ceramic din siya, magaan. Siguro almost same weight lang nito kung titimbangin niyo. Dito sa may Sun Racing, kaya lang doble presyo compared sa Sun Racing. Or siguro baka merong mura, maghanap ako, yun ang ililink ko sa description para kung sakali na naka-Daytona pulley kayo, hindi nyo na kailangan magpatabas. Sakto na yung size kasi nga kapag ka mas mahaba na pulley bushing, hindi siya sumasagad or naglilimit yung RPM kasi bumabangga na yung bola dun sa flyball ramp stopper. Pero kung stock size yung bushing or stock yung haba, walang problema dun, hindi maglilimit yung RPM nya. Pero yun din kasi pinatabas ko na yung stopper nito na flyball ramp stopper. Actually pwede na ako mag-washer kasi sasagad at sasagad na yun. Kahit mag-washer ako, hindi na maglilimit kasi wala nang babanggain yung bola. Tapos mapapataas ko pa yung belt position sa likod, mas lalakas yung hatak. Although okay naman yung hatak ngayon, wala naman akong problema sa hatak. Pero try natin doon sa mga ahonan. Tatabingi lang ng konti yung belt alignment, 1mm siguro or 0.5, depende sa ilalagay mong washer. Pero pwede pa ang washeran to basta nakakalkal yung flyball ramp. Pero kung hindi, huwag niyong lalagyan ng washer kasi yun nga naglilimit yung RPM. Ang maganda lang dito sa Daytona Super Stock Pulley, yung presyo niya. Kasi pulley lang, tapos nasa 1,200 lang yung presyo niya. Mura talaga siya. Gamitin mo yung stock drive face mo. Kasi ngayon, same siya ng inclination angle which is 14 degrees kagaya ng stock. Usually kasi mga kalkal pulley, mga aftermarket, nagre-range ng 2,000, 3,000, ganun yung presyo. Ito na yung pinakamura kasi nga pulley lang. Tapos ang gagamitin mo yung stock drive face. Ang magkakatalo na lang nito dahil aftermarket nga ito is yung longevity. Kasi alam nyo naman, pag stock na pulley, matibay. Kaya ginagamit ko talaga yung mga stock modified. Yung una kong ginamit kay EDV na stock modified na pulley, yung ECU Tech, yun okay yun, matibay yun kasi stock modified Tapos yung pangalawa kong ginamit sa kanya, yung K-Works pulley set na stock din, na genuine, na modified, yun talaga, matibay talaga yun. Ngayon ito, dahil aftermarket itong Daytona, gagamitin ko pa ito ng matagal bago ko mabigyan ng verdict pagdating sa longevity niya, kung tatagal ba siya, kung walang masisira, hindi madaling magbewang yung surface, yung gitna na bakal, kung hindi lumuluwag agad. Ayun, anong gagawin ko? I-observe ko na lang siya. Pero syempre, i-update ko kayo kung magka-problema or kung wala, okay, di okay. I-update ko pa rin kayo sa long term na use nitong Daytona Super Stock Pulley. Uphill test with OBR. Try natin yung ilang RPM. Parang yung last time na natry ko, 6.5 RPM sa ahon. Ilan na to? 7K RPM. 7K. Kaya niya ng 7K. Yung speed niya ay 82, 83. Talbog. Tama na. Ito, mas matarek. Uphill test ulit. Kabulang ko muna, paliko 6.5 RPM. Nakahuli na natin yan ang 6.5 RPM. So same lang din, ano, halos. O hindi, nag 6.750 oh. 6.750 RPM. Mas mataas siya ang RPM. 6.750, 70 ang speed. Mas ko si OBR. Di siya nababa ng 6.750 RPM. Stay lang siya dun. Same lang yung tinetestingan natin ng ahon. Para din kasi may reference ako kung ano nagbabago sa takbo. Nag 7K RPM, tumaas yung speed. So malakas pa rin siya sa ahon. Yung set natin ngayon sa CVT. Kahit mas mababa yung lowest speed ratio or mas mataas yung lowest belt position compared dun sa mabang bushing. Kaya lang yan naglilimit. Unless ipakalkal mo yung flyball ramp stopper, pwede ka na mag-washer. Hindi na maglilimit. Tapos factor din pala, halimbawa mag-washer ako dito. Lalakas yung lowest speed ratio nga. Tataas din yung RPM. So pwede akong mag-adjust ulit sa bola kapag nag-tuning washer ako. Kasi baka masobrahan naman ako sa RPM, mag-over RPM naman siya. Depende talaga sa inyo, sa preference nyo kung ano yung gusto nyo takbo. Tapos sa trial and error naman, mas okay kung paisa-isa lang ang babaguhin nyo para hindi kayo malilito. Try naman natin sa high speed. Tagay natin. RPM, 9,250 RPM. Tapos sa akin 122. Try din natin dito sa isang part na pinag-testingan din natin dati. Pero definitely hindi na to talaga na go over RPM. Kita nyo naman hindi na siya naglilimit. Mag-slipstream na lang tayo dun sa truck. Gilid lang tayo. Yung gabok.
tayo. Diyan tayo sa gilid. Slipstream ng konti. Yan, magwa 120. Kaya niya. 119. So same pa rin. Yan, nag-120. 9,500 RPM. 121 with OBR. Yan, sagad na. Todo piga. 95 RPM. 122. Walang limit. Nagli-limit. Malakas din talaga siya yung pulley sa current set natin. Yung last na tinry ko dyan na angkas ko si OBR, parang 119 yung sagad namin nun. Ang set ko noon na stock bushing, bola ko noon is 15 grams straight. Mas tumas ngayon yung top speed namin dito ni OBR. Sa lahat na nagamit ko na tinetest ko dito na iba-ibang pulley, 121 lang yung maximum. So naka 122 tayo. Same lang din yung performance niya. Pero yun nga, kailangan mong tonohin. Kunin mo yung gusto mong takbo. Ayan, pinakita ko na sa inyo kung paano yung ginawa ko. Pwede yung gawing guide kung sakaling ito yung tatry yung pulley. Pero malakas siya yung pulley. Okay siya. Longevity na lang yung magkakatalo.